Umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Sarap pong magpuri sa Panginoon. Kapatid, ano po ang pinaguhugutan ng ating pagsamba o pagpupuri sa Panginoon? Bakit po natin ginagawa yun? Bakit umaawit tayo sa Kanya? Bakit pupunta tayo dito? Bakit gagawin natin kung anong sinasabi niya? Ano po ang pinaguhugutan ng lahat ng iyong mga kapatid? Ako'y na-bless dito sa last na inawit po natin kanina. Ang title is, Itatanghal Kita. Bakit natin tinatanghal ang Panginoon? The lyrics of the song define kung bakit natin ginagawa yun sa Panginoon. Dahil nakikita natin kung sino siya. Nararanasan natin kung sino siya. Kung gaano siya kabuti sa atin. At yun ang dahilan, yun ang pinaguhugutan bakit ka sumasamba sa Panginoon. Hindi ka pwedeng sumamba o hindi ka makakasamba ng makatotohanan sa Panginoon kung hindi mo siya nararanasan. Listen very carefully. Anumang pagsamba, pagpuri, pag-awit sa Panginoon na hindi nakabase o hindi hinuhugot sa kung ano ang pagkakilala mo ng tunay sa Panginoon. Kung sino siya, anong ginagawa niya sa buhay mo, anong na-experience mo sa Kanya, anumang pong papuri o pagsamba na ginagawa natin, anong bagay na ginagawa natin sa Kanya, na hindi doon nakatuntong ay isa lang ang maraming basahan. Kaya sa pag-aawit tayo, inawit natin kanina, sobrang tayo mag-bless sa binabanggit na lyrics sapagkat makatotohanan yun sa ating buhay. When we say to God, when we sing a song to Him, praise to Him, and we say, ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Namamangha ka ba talaga? When you sing that song to God, talaga bang namamangha ka sa kung sino siya at kung anong ginagawa niya sa buhay mo? Makatotohanan ba pag sinabi mo, ang pagmamahal mo ay walang katulad? Kadalasan masyado na tayong caught up, masyado na tayong babad, baon, lunod sa kung anong nangyayari sa sanlibutan na ito. At hindi na natin malalim na nadarama at na-appreciate kung sino ang Diyos sa ating buhay, at kung anong ginagawa niya sa atin, at kung anong ginawa niya sa atin. Kaya kadalasan kinakapos tayo ng appreciation. Kinakapos tayo ng katotohanan sa pagganap sa tinatawag nating pananambahan. Kasi masyado na tayo sarili. Nalulubog tayo sa kung anong gusto natin. At yun ang mga pinaggagawa natin. Kaya pag pupunta tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon, kadalasan
para tayong isang makina na kailangang painitin munang mabuti bago tayo umandar. Hindi ba tayo yung tipong automatic na pagka-sinwitch mo sa pananambahan, naka-ready ka na kaagad, sumasabog na kaagad ang pasasalamat, ang pagpupuri sa Kanya, sapagkat totoo ang Diyos sa iyo minuto, totoo ang Diyos sa iyo oras-oras, totoo ang Diyos sa iyo araw-araw na iyong buhay. Kailangan muna tayong i-inspire na kung ano man yung nangyayari sa loob ng iglesia, kung ano man yung sasabihin ng mensahe, bago pa lamang tayo tunay na sisiklab sa malabis na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Ayaw nating mangyari yun, mga kapatid. Because this life, this temporal life is our training ground sa kung ano yung nag-iisa lang natin na gagawin sa langit. Ano yung nag-iisa lang natin na gagawin sa langit? Praise and worship. Worshiping God. Yun lang ang baka akala natin, magbi-business tayo sa langit, pupunta tayo ng beach, kung ano man yung gusto natin mga pinaggagawa dito. Hindi po. Ang lahat ng mapupunta sa langit ay yung mga taong nakikita na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay mas higit na kaibig-ibig kaysa sa kung ano mang bagay dito sa mundo. Kaya pagdating nila sa langit, ayaw sabihin nila baka hindi tayo kasama. Kaya pagdating natin sa langit, ang gagawin natin doon, kasi wala kang makikita dito sa sanlibutan ng higit kaysa sa ating Diyos. Kaya sasabog yung pagpupuri mo pag nandun ka na, because your soul, your spirit is longing about God na hindi mo ultimately na na-experience dito sa lupa. Yes, kasama natin siya by the Word, by the Spirit, pero yung mukaan, yung makikita mo siya eye to eye, hindi pa nangyayari sa atin yun. That's why our soul and spirit is longing for that time to come. So kung hindi yun ang nararamdaman natin, hindi yun ang nararanasan natin dito ngayon, at ibang bagay ang tumatakbo sa ating isipan, nakakatakot na baka ma-disqualify tayo sa ating travel papuntang langit. Dapat excited tayo na patuloy yung nararamdaman natin, mga kapatid, na excitement sa ating pagpupuri. Kung wala yun, may malaking problema. At yun yung nais natin matutunan habang nagsasama-sama tayo corporately. Hindi lang sa ating mga individual na pagbabasa, pananalangin, pagme-meditate, kundi yun ang gusto nating matutunan corporately. Sama-sama. Nagpapalakasan tayo, nag-i-encourage tayo sa isa't isa, itinuturo natin ang mga bagay-bagay kung ano ang paraan papunta sa presensya ng Diyos. So kung aawit tayo sa Panginoon, mga kapatid, gusto natin makita, because we want this congregation, this church, to step up. Kung etong level natin dati sa worship, gusto natin step up, tumaas pa. Ayaw natin nagbigay ng malaking blessing ang Lord, nagbago siya ng ating pasilidad, pero naiiwan pa rin, doon pa rin tayo sa dati nating way. Kailangan natin i-step up because our God is worthy, karapat-dapat na pag-alayan ng malabis na papuri at pagsamba. Okay, step up tayo. Okay? Gusto ba natin mag-step up? Gusto natin.
Gusto natin pag umaawit tayo, hindi na tayo yung kagaya ng dati na parang mag-isa lang tayo, na parang mechanical. No, we want to worship God with everything in our life. Sa salita, sa emosyon, sa lahat, sa kilos. Gusto natin ipakita sa Lord yun. That we really are in awe of Him. That He is an awesome God. At tayo talagang manghang-mangha sa Kanya. Dahil kung nakikita tayo ng Diyos na parang ordinaryo lang, parang wala naman tayong kamanghaan sa Kanya, hindi naman tayo namamangha sa Kanya, hindi naman tumitibok ng malabis ang ating excitement patungkol sa Kanya, then this worship is in vain, nothing. Pero ito yung natutunan ng mga nauna nating patriarka sa pananampalataya. When they experience God, nag-all out sila. Nag-step up sila. Hindi na sila bumalik sa dati nilang kalagayan nung ma-experience nila ang Diyos. Mga spectacular na mga sitwasyon ang nangyari sa kanilang buhay, kay Abraham, kay Isaac, at ngayon pinag-aaralan natin si Jacob. Mga spectacular na pangyayari sa kanilang buhay na naagapayan ng kanilang malabis na pagkakilala, malabis na pagsamba, pagsunod sa Diyos na nagpaparamdam sa kanila, nagpaparana sa kanila ng kanyang kabutihan. Okay? So, patuloy natin pinag-aaralan mga kapatid ang istorya ni Jacob. How God works in the life of work. Tapos na, in the life of Jacob. At kung paano nagtrabaho ang Diyos sa buhay ni Jacob, kapatid, anticipate mo rin na pwede rin magtrabaho ang Diyos sa buhay mo. Kagaya ng pagtatrabaho ng Diyos sa buhay niya. Because Jacob is also a human being. Hindi naman siya espesyal. Sinabi ng Romans chapter 3, verse 23, pare-pareho lang tayong lahat. For all have sinned and fell short of the glory of God. Walang magaling, walang mahusay, walang mas espesyal sa paningin ng Diyos. Lahat tayo, pantay-pantay. Ano man ang kalagayan mo sa Kanyang paningin, pantay-pantay tayo. So kung anong nangyari sa buhay ni Jacob, kapatid, habang pinag-aaralan natin, i-claim mo rin sa sarili mo na pwede itong mangyari sa buhay mo. Okay? Para hindi tayo makukulangan ng experiences sa Diyos na mag-fuel o maggagasolina sa totoong pananambahan o totoong worship natin. Kasi hanggat wala kang nararanasan sa Lord, I'm telling you this truth, hanggat wala kang nararanasan sa Diyos, hindi magiging makatotohanan ang pagpupuri. Yes. Because God is Spirit, and He must be worshipped in Spirit and in truth. Kung walang truth na nararanasan sa buhay mo, kapatid, hindi magiging makatotohanan ng worship. So, ang mensahe po natin ngayon, mga kapatid, is God's approval and blessings. Pero bago tayo pumunta doon, muli, idudugtong natin yung ating pong napag-aralan last week. Okay? What have we learned from the previous message? Anong previous message natin? Clinging to the promises of God. Ang pag-yapos, pagyakap, hindi pagkawala
Pagyakap ng mabuti sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Sa kung anong pangako niya. Nararanasan mo ba yun? Nararanasan mo ba na may imposible na sa buhay mo? But you cling to His promises and His words, and this impossible thing na akala mo hindi na mangyayari ay pinangyari ng Diyos because yumakap ka at hindi ka bumitaw sa kung anong sinabi ng Diyos. Remember, lahat ng bagay na nilalang o na-create ay sa pamamagitan ng salita niya. Kaya kailangan nating manghawakan sa kanyang salita. Ano bang bagay sa iyong buhay, mga kapatid? Created or uncreated, ay nakasalalay sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. So Jacob clung to the promises of God, to the words of God, at hindi siya nabigo. How did Jacob prevail with God? How did Jacob prevail with God? Yan. Ito po yung natutunan natin last Sunday. How did Jacob prevail in prayer with God? Number one, by pleading, by praying to God according to His words, according to His promises. Mga kapatid, tandaan mo, hindi ka sumasampalataya sa wala. Ilagay mo yan sa isip mo. Hindi tayo sumusuntok sa hangin na nagbabaka sakali tayo. Listen very carefully. Para hindi magpaulit-ulit ang problema, hindi magpaulit-ulit ang temptation, hindi magpaulit-ulit ang mga bagay na hindi mo malampasan sa buhay mo. Kailangan mong makinig, wala kang ibang pag-asa, kundi ang kanyang salita. Nagpapaulit-ulit ang problema mo sapagkat wala kang masyadong believe sa nag-iisa mong pag-asa. Ang nag-iisa mong pag-asa ay ang kanyang pangako at ang kanyang salita. Hindi kay Pastor Doy, hindi sa Truth and Life Christian Church, sa salita ng Diyos. Pag hindi mo pinakinggan ng salita ng Diyos, maghintay ka na maghintay ng consequence sa buhay mo. Uulit-ulit lang yan, uulit-ulit, sapagkat hindi mo na hihit ang mark, hindi mo na tutumbok ang mark. Okay? Paano nagtagumpay si Jacob? Number one, by pleading and praying to God according to what God had said to him. Yan ang basehan natin ng pananampalataya natin. Ang salita ng Diyos. At nagtatagumpay tayo at na-experience natin ang kung ano bang na-experience natin mabuting bagay sa mundong ito because of our belief and trust and faith in the very words of God. Okay? Walang sikretong iba. Baka nagkakalkal pa kayo ng ibang sikreto. Wala po. Huwag kayong magkalkal sa mundong ito. Nandyan sa salita ng Diyos. Okay? So, when you have a problem, when you have a struggles in your life, when you have a temptation na malakas nandyan, isa lang ang kukuntiryahin mo. Ano ang sinabi ng Diyos sa sitwasyon na ito? You will cling to that. And you will overcome anything. I'm telling you the truth. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Number two, how did Jacob prevail in prayer with God? By admitting his unworthiness, emptiness, and helplessness without God. Isang bagay din para magtagumpay ka sa kung anumang negatibo na nangyayari sa buhay mo ay yung matutunan mo at i-admit mo sa sarili mo at sa harapan ng Diyos na kung ikaw lang ang lalaban, wala kang kapanapanalo. Okay? Kaya ka lang magtatagumpay ay dahil kakaawaan ka, tutulungan ka, papakialaman ka ng Diyos sa buhay mo. Okay? Nagtagumpay si Jacob dahil sinabi niya sa Diyos, Lord, kung ako lang, Lord, I am unworthy. Sino ba ako? Nung tumawid ako sa Jordan, tungkot lang ang dala ko. Sino ba ako? Pero nung dinala mo ako doon sa lugar kung saan mo ako dinala,
Lord, kahit walang-wala ako, dahil sa'yo, eto na ako ngayon. I have 11 children. 11 sons, 1 daughter, wala pa si Benjamin. Ang hirap lang sabihin I have 4 wives Mali yun Pero sinabi ni Jacob I have 2 wives. Kasi dalawang asawa niya, maid servant ng kanyang mga wife. Si Bilhah at si Silpah. I have 4 wives, kung tutusin. Sabi niya, and I have plenty of stocks, livestock. Okay? Ikaw ang nagawa ng lahat ng yan. Wala akong kinalaman din. Sabi ni Jacob. And then, how did Jacob prevail in prayer? By clinging to God and refusing to let go of God until the blessing is secure. Kapatid, yun huwag mong kalilimutan. Marami kang kakaharapin sa mundong ito. Yun ang katotohanan. Marami kang kakaharapin sa mundong ito. Hindi mauubos ang problema sa mundong ito. Kahit sabihin mo, marami kang pera, magandang relationship yung mag-asawa, merong sa hindi may paliwanag na mga pangyayari, may mga pagsusumputan, panggagalingan ang problema sa mundo ito. Gano'n mo man sinasabing you have a perfect life, but in this temporal life, maraming susumpot na problema. At bilang mananampalataya, mga kapatid, inaasahan na lagi kang magtatagumpay anuman ang kakaharapin mo. Amen? Nagtatagumpay ba tayo? Ano man yan? Gaano man katindi yan? Magtatagumpay ka. Bakit? Hindi dahil magaling ka. Dahil nanghahawakan ka at hindi ka bumibitaw. Saan? Sa kung ano ang sinabi ng Diyos. At halugugin niyo ang Biblia, walang sinabi ang Diyos na negatibo patungkol sa iyo. Wala. Ang sinabi ng Diyos, nangako siya, bibigyan ka niya ng ano? Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Yun ka. Kaya huwag kang papayag na talo. Be persistent. Because that is what our God promised to us. Yun ang pangako. Be persistent. Hindi ka pwedeng hindi magtatagumpay. Amen? Panalo ka. You are victors. You are conquerors. Yun ka ba? Yun ka. Yun ang pangako sa iyo ng Panginoon. Yun ang natutunghayan natin. Gaano man kahirap ang sitwasyon ni Jacob sa kanyang buhay, mga kapatid. Because he clung, tama ba? Ang past tense. He clung to the promises of God. Hindi siya bumitaw hanggang hindi niya nakukuha yung katagumpayan. Hindi siya pinabayaan mo. Now, ang mensahe natin, mga kapatid, is the confirmation. Okay? Ang pruweba o ebidensya sa buhay mo na na-receive mo na o nare-receive mo ang approval ng Diyos. Okay? This is our message for today. God's approval and blessing. And we will read Genesis chapter 32, verses 22 to 30. Let us read. Let us read. Genesis chapter 32, verses 22 to 30. Mga kapatid, tutukan lang natin. Tiyagain natin. At siguradong meron kang take home. Meron kang gift na makukuha mula sa ating Panginoon. Genesis chapter 32, verses 22 to 30, it says, That night,
Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Naglak ang tawag ito. Tadyang ba tawag ito? Balakang ni Jacob. Hip. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." Imagine that. Nagre-wrestling sila for 12 hours, more than 12 hours. Nagre-wrestling sila, hindi siya, yun sinasabi kong, ayaw pakawalan ni Jacob. Yung ka-wrestling niya, theologically, mayroong argumento dito kung sino yung ka-wrestling niya. Hindi natin tutumbukin. Many scholars says na ito'y ang Diyos. Mayroong nagsasabi, ito'y angel. Hindi matumbok, hindi makita yung diretsang sinabi kung sino siya. Pero pinagpapalagay natin ito. That this is God, this is Jesus Christ in His flesh. Okay? But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Imagine that, talo na si Jacob. Bakit talo na si Jacob? Ano na siya? Limping na siya. Diba? Wrench na ibig sabihin, naipit na ang kanyang ugat o buto. Hindi na siya makapag-wrestle ng matindi. Pero napakakulit ni Jacob. Hindi niya pinakawalan hanggat hindi siya bine-bless. "I will not let you go unless you bless me." Then 27, the man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Kaya yung naririnig ng Israel ngayon, yung kinakalaban ng Hamas, ng Gaza, at ng Yemen, sino man yung mga Muslim country na kumakalaban sa kanila, si Jacob yun. Ito yung time na pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob na Israel. Okay, ito yun. Pinag-aaralan natin. And then 29, Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. And then 30, so Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Okay, what is our message? God's approval and blessing. How can we know, or what are the confirmations that you have received God's approval? Listen very carefully. Kapatid, kasi nakasalalay ang kaligayahan natin sa pagganap bilang mga mananampalataya. Kung kumpirmado natin, kung kumpiyansa tayo, kung nararanasan natin that we are approved by God. Kaya bang maranasan yun? Amen. Amen! Amen. Kayang maranasan yun. Naranasan nga ni Jacob Ang lahat ng istorya ay nasulat para sa ano? Sa ikatututo natin. So nasulat yan para sa atin, para matuto tayo. Kaya nating maranasan at ma-experience ang approval ng Diyos. Bakit kailangan nating maranasan yun? Yun ang magsisilbi nating katatagan, kumpiyansa sa buhay na ito. Kaya tayo mananatili. Imagine,
kung hindi mo nararanasan ang kakaibang presensya ng Diyos sa buhay mo, maiinggit ka lang sa mga tao sa sanlibutan. Okay? Kung hindi mo nararanasan ang approval ng Lord, kaiingitan mo lang sila kasi kagaganda ng buhay nila. Kayayaman nila, nagagawa nila kung anong gusto nilang gawin. Nagpa-party-party sila, anong term yun? Kung ano-anong ginagawa nila sa buhay nila na parang ang sasarap. Ngayon kung ikaw, na sinasabi mong mananampalataya ka, ay hindi mo nararanasan ang approval ng Diyos sa buhay mo, mangangawit ka, kapatid. Kaya ipaparanas ng Lord sa iyo. Kagaya ng ginawa niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Jose, kay Joseph, kay Moses, kay David, sa mga apostol, kay Paul, sa lahat, pinaranas niya. Bakit? Kasi yun ang magiging gasolina mo, kapatid, para magpatuloy ka at tumakbo ka. God's approval and blessing in your life, personally, sa'yo mismo. Kaya magkakaroon ka ng boldness na sabihin kung sino ang Diyos. Kasi kung hindi mo nararanasan kung sino ang Diyos sa personal mong buhay, talagang tikom ang bibig mo. Kasi wala kang sasabihin eh. Pero kailangan mong maranasan siya sapagkat gagamitin ka niya para ipakilala kung sino siya. Okay? God's approval and blessing. So the confirmation, number 1. Anong confirmation? Number 1. God gave Jacob a new identity or a new name. Bagong pangalan. Okay? Nakikita natin yan sa verse 27 and 28. Sabi doon, the man asked him, what is your name? Tinanong si Jacob. Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob. Hindi na yung dati mong pangalan, but Israel. Because you have struggled with God and with men and have overcome. Okay, may implikasyon po yun. Hindi nagpapalit basta-basta ang Diyos ng pangalan. Hindi niya basta-basta pinapalitan ang pangalan ng tao kung wala namang kahulugan ang gagawin niya. Anong ibig sabihin ng Jacob? Napag-aralan natin. Young people, ano ibig sabihin ng Jacob? Supplanter, swindler, replacer, deceiver. Yun ang pangalan ni Jacob. Okay? Yun ang naging meaning ng pangalan niya dahil sa kanyang kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Jacob. Baka kasi pangalan niyo bigla-bigla sa anak niyo. Okay? Although merong pangalan, merong meaning ang pangalan sa mag-asawang Isaac at Rebecca nung pinanganak nila si Jacob. Meron ding pangalan silang sinabi. Pero, ang biblical meaning ng Jacob is supplanter. Ano ibig sabihin? Pinalitan niya yung kanyang panganay na kapatid. Nung ipapanganak sila, dahil panganay si Iso, hinawakan niya yung paa ni Iso. Hindi niya pinapalabas. Gusto niya, siya ang mauna, siya ang maging panganay. Although hindi pa na naiisip yun. Pero yun ang sinabi ng Biblia. Okay? Yun ang pangalang Jacob. Ano ang pangalang Israel? Yan. Sarap yung pangalan sa bata yan. Anong meaning ng pangalang Israel? You have struggled with God and with men, and you have overcome. Ibig sabihin, overcomer. Victor. Overcomer. Yun ang ibig sabihin ng Israel. Okay? From deceiver, ginawang overcomer. Bagong identity.
At yan ang karanasan ni Jacob. God gave many people new names. Pag binasa natin ang Bible, and new identities. Pinagpapalitan ng Lord ang mga pangalan, lalo na sa Old Testament. Abraham, Sarai, Sarah, Jacob, Israel. Sino pa? Peter, sa New Testament, Cephas. Okay? Cephas. Hindi nyo nababasa yan? Saul, Paul. Pinagpapalitan ng Lord ng pangalan. Kasi merong gustong palutangin na bagong identity ang Lord. Meron tayong isa dito na napalitan natin ng pangalan. Na naging asawa ng pastor. Sino siya? Nelly Jody. Hanggang ngayon, tawag natin sa kanya ay Jody at inaccept niya yun. At ngayon ay nagagamit siya ng Lord. Okay, asawa siya ng pastor. Si Sister Jody. Pero ang pangalan po niya ay Nelly Sebe. Nelly, tama ba Sebe? Nelly Sebe. Naging Jody Sebe siya. Although syempre, ginagamit niya sa legal. Nelly. Pero ang tawag natin sa kanya, hindi siya kilala dito as Nelly. Ang tawag natin sa kanya ay Jody. Kasi, tinignan natin si Pastor Alfred na siya uso na yung Stairway to Heaven eh. Sino siya nakalimutan mo na, huwag natin pag-usapan. Okay. God gave many Bible people new names, identities, like Abraham, Sarai, Jacob, Peter, Saul. Their new names were symbols of how God had changed their lives. Kailangan maranasan mo pagbabago sa buhay mo. When you are saying that you are a Christian, kailangan nababago ang buhay na yan. Hindi pwedeng sinasabi mong anak ka ng Diyos ay mukha kang anak ng Diablo. Hindi pwede yun. Kailangan nababago ang buhay na yan. So here in this story of Jacob, we see how Jacob's character had changed. Jacob, the ambitious deceiver, had now become Israel, the one who struggles with God and overcomes from being a deceiver into an overcomer. Mula sa pandaraya, papunta sa pananagumpay. Okay? Ang tanong, mga kapatid, what about you? Okay, nakita natin that the encounter of God with the life of Jacob ay nadulot ng pagbabago sa kanyang buhay. Okay? Kasi, maaaring sinasabi ng bibig natin, na-encounter ko ang Diyos, na-encounter ko siya, nabuhay siya sa aking pagkatao at lahat-lahat, marami tayong patutuan. Ang tanong mga kapatid, how about us? Meron bang mga significant na nakikita nating pagbabago sa ating buhay? Na masasabi natin na hindi na tayo yung dati nating pagkatao. At unti-unti, kung hindi man mabilisan, ay binabago tayo ng Diyos araw-araw. May kanta si Sister Media na sumikat sa Depensa Kapulitan, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Kailangan yun sa buhay natin. Para magkaroon tayo ng kumpiyansa na ang Diyos ay talagang gumagawa at sumasama sa ating buhay. Kung walang pagbabago, wala kang kumpiyansa. Kung walang mga experiences sa ating Diyos, walang totoong worship. Okay? What about you? Do you have an overcoming life right now? Nagtatagumpay ka ba, kapatid? Are you emerging victorious in your daily struggles? In your personal life? Nagtatagumpay ka ba? O paulit-ulit yan? The same temptation. Isang tukso,
hindi makawala sa tukso na yun. Bakit? Isang problema, yun at yun din. Hindi makawala. Bakit? Bakit? Tatanungin mo ang iyong sarili. At tatanungin mo ang Diyos. Bakit pa ulit-ulit? Bakit? Huwag mo sabihin, natural lang yun, pastor. Ganun ang nangyayari sa iba. Ganun ang nangyayari sa libutan. Ganun ang ginagawa nila. Natural lang yun. Normal lang yun. Tao lang tayo. Tao lang eh. No. Iba ka sa sanlibutan. Ayaw mo nun? Ayaw mong iba ka sa sanlibutan? Kapatid, iba ka sa sanlibutan. Kaya naman, pagbalik ng Lord sa sanlibutan, dahil iba ka sa sanlibutan, isa ka sa isasama niya paakyat. Dahil iba ka sa sanlibutan. Gusto mo silang kamukha? Maiwan ka sa sanlibutan at magdusa. Kapatid, iba ka sa sanlibutan. Tandaan mo yun. You are an overcomer. Because God is with you. You're highly favored. God is with you. Iba ka sa sanlibutan. Kaya, magtatagumpay ka. Amen? Magtatagumpay ka, kapatid. Huwag mong isuko ang laban mo. Magtatagumpay ka. Ayawan mo na yung mga paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo na hindi ka nagtatagumpay. Ayawan mo na yun. Hindi masaya yun. Akala mo lang masaya. Hindi masaya yun. Anong masaya? Yung nakikita mo that God is approving your life. Confirming His presence in your life. Yun kasi ang nagbibigay ng malalim na kumpiyansa at malalim na kapayapaan. The peace that transcends all understanding. Yun, mga kapatid. You must be an overcomer. Paano mo makukonfirm na nasa yung approval ng Diyos? God will give you a new identity. Hindi ka na kagaya ng dati. Bago ka na. Kaya sinabi sa Korinto, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Yun ang unang konfirmasyon na nasa iyo na ang favor at approval ng Diyos. Pangalawa, second point. Okay. Confirmation that you have received God's approval. Pangalawa, God gave you His approval by blessing your life. Okay? Nararanasan mo ang blessing sa buhay mo. Okay, bari magtanong kayo, Pastor, ano ba ang form ng blessing? Kadalasan, mga kapatid, ikinakahon lang natin ang blessing. Pag sinabi natin biyaya ng Diyos, ikinakahon lang natin dun sa pera, material na bagay, magandang relationship, yung mga masasarap. Okay? Kaya pagka wala kang pera at may dumating na pera, ginaganyan siya, oh, blessing, blessing, blessing. Ganon tayo masyadong ka-focus sa material things, sa physical things dito sa lupa. Hindi lang yun ang blessing. Maraming form ng blessing. Mga kapatid, but makukumpirma mo ang approval ng Diyos sa buhay mo kapag nararanasan mo, mga kapatid, ang blessing o pagpapala ng Diyos in a balanced form. Materially,
physically, emotionally, spiritually. Hindi yung marami kang pera, ginagawa mo namang marumi ang buhay mo dahil kaya mong bilhin lahat. Hindi blessing yun. Galing kay Satanas yun. Kung marami kang pera, kaya lang nangyayari sa church natin, merong kapatid na nagkaroon ng magandang pera, nabago ang church natin. Yun ang blessing. May binless ang Lord ng maraming pera, kaya na-bless din ang church. Okay? Baka sabihin nyo nga, nanghihingi si pastor. Hindi po mukhang pera si pastor. Hindi po. Hindi po tayo ganoon. Kaya hindi tayo nagsusulisit sa iba. Ang pinagpe-pray natin mga kapatid, ang mga tao sa loob ng church ay magsiyaman para ang mga tao sa loob ng church ang i-bless ng Lord at hindi ang mga sanlibutan. Okay? Yung mga anak ng Diyos ang i-bless niya. Kaya, mga kapatid, wala sa vocabulary natin yung susulat at magsusulisit sa Korea, sa ganito, sa US, sa kung ano man, sa Europa. Hindi tayo gagawa ng gano'n. At napatunayan natin na gumagawa ang Diyos kahit sa atin mismo. Kaya nakikita niyo kung anong nangyayari sa church. Walang ginagamit ang Diyos na nasa labas. Lahat ng ginamit niya para ibigay sa atin to ay mga tao sa loob. Okay, yun ang blessing. Hindi yung marami kang pera pero bibili ka ng aliw. Bibili ka ng tao, magpapapatay ka ng tao dahil marami kang pera, kinakalaban ng negosyo mo. Papatayin mo sila dahil marami kang pera. Hindi yun ang blessing. Kahit bilyonaryo ka, trilyonaryo ka. No. Ang blessing, marami kang pera at nagagamit ng Lord ang tangkilik mo para umusad ang kanyang gawain. Okay? In verse 29 it says, Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed Jacob there. That is the second confirmation. The blessing of God is being conferred to you. Nangyayari at nararanasan mo ang blessing ng Diyos. Jacob thought, sa una, okay, Tagalogin natin. Nung una, nung hindi pa kilala ni Jacob ang Diyos. Kasi hindi pa personal na nangungusap ang Lord kay Jacob. Okay. Ang kanyang lolo, kilala na ang Diyos. Si Abraham. Ang kanyang tatay, kilala na ang Diyos. Si Isaac. Pero si Esau at si Jacob, narinig lang nila na sinasabi ng kanyang lolo at ng kanyang tatay ang Diyos na sinasamba nila. Kaya sabi ni Jacob, "The God of my father Abraham and the fear of Isaac my father." Ang takot ni Isaac na ama ko. Yun ang kino-quote niya, yung mga Diyos ng lolo ko at Diyos ng tatay ko. Pero personally, wala pa si Jacob. Noong una mga kapatid, iniisip ni Jacob na ang blessing, ang wealth, ang prosperity ay makukuha lamang niya sa kanyang tatay na si Isaac. Okay? Kasi mayaman si Isaac. Minana ni Isaac ang kayamanan ni Abraham. Okay? And then, dahil sa kayamanan ni Isaac, nakikita ni Jacob na ang blessing ay makukuha lang niya kung i-inherit niya o mamanahin niya ang kayamanan ng kanyang amang si Isaac. Pero may problema. Anong problema? Sa kostumbre ng mga Hudyo, sa kostumbre ng mga kapatid, ang ibe-bless ng mas marami at ang ibe-bless ng leadership ay sino? The first born male child. And although Jacob and Esau ay twin brothers, nauna kasing lumabas
si Esau kay Jacob. So, automatically, sa customary nila, i-bless ni Isaac si Esau. Dahil tumatakbo sa isip ni Jacob na, paano ko? Anong mangyayari sa akin? Eh, kay kuya na mapupunta yung blessing. Anong matitira sa akin? Dinaya ni Jacob ang blessing ng kanyang ama. But Jacob paid dearly doon sa consequences ng pandaraya niya na yun. Ngayon, papatunayan ng Diyos, mga kapatid, na ang blessing ay hindi lang manggagaling sa mamanahin mo. Kung ikaw ay anak ng mayaman, kaya ding gumawa ng Diyos ng mas higit at mas kumpletong blessing outside of your comfort zone. Okay? Bumabalik ngayon si Jacob. Umalis siya dun sa kanyang lugar. Ano dala ni Jacob? Nothing. Tumawid siya sa Jordan River. Ang dala niya ay tungkod. Okay. Itong trabaho ng Panginoon. After 20 years, yung pinagtatalunan ni Jacob at ni Esau na inheritance na kanilang ama, bumabalik yun si Jacob. Merong ibinigay sa kanya ang Lord outside of his comfort zone na blessing ng kanyang buhay. Okay? Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Huwag kang tumingin sa kung ano lang ang nakikita ng iyong mga mata. Huwag mong maliitin ang Diyos mo na kayang mas magbigay ng mas higit na hindi mo kayang imagine sa buhay mo. Kung magtitiwala ka, bibilib ka, mananampalataya ka sa kanyang salita at hindi sa iyong galing at comfort zone. Okay? Ang dala ni Jacob, pabalik kay Esau, ay kayamanan na hindi galing sa kanyang ama, kundi galing sa Diyos na buhay. Amen? At higit yun. Bakit? Sapagkat naranasan niya ang Diyos along the way. Na-experience niya ang Diyos along the way. Mas masaya yun. Kaysa nakikipaglaban-laban ka sa mga bagay na walang kabuluhan, yung magdadala sa iyo sa kapahamakan. God can bless you. That is the second confirmation, my dear brethren, na ina-approve ka ng Diyos. If you are starting to realize His promises, nangyayari na sa buhay mo kung ano ang kanyang pinangako sa lahat ng aspeto. You are influencer spiritually. You are influencer mentally, physically. You are influencer materially. Dahil ginagamit ng Lord at binibless ng Lord ang buhay mo. Yan ang second. Okay? And then, lastly, we will close with this point. Lastly, the confirmation that you have received God's approval. Number 3, God gave you an intimate relationship with Him by making Himself known to you. Gagamitin natin yung verse ng 30, verse 30 ng Genesis chapter 32. Sabi po dito, so Jacob called the place Peniel. May kaklase sila David na Peniel. Tama ba Peniel ang pangalan? Kasi, ayun ang example ng pagka ang magulang mo ay Word of God reader, may encounter niya mga pangalan dito na mag-bless sa kanya at maaari niyang ipangalan yun sa kanyang mga anak. Kaya may kaklase sila David, sila si Mia, na ang pangalan ay Peniel. Nasa, anong church sila? Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus saves.
malapit kila Pastor Boyan. Yun ang ibig sabihin ng Peniel. It is because I saw God face to face, and yet my life was spared. Okay? Listen very carefully. Because the third confirmation, mga kapatid, na imposibleng mangyari sa iyo. Third confirmation, na nasa iyo na ang favor ng Lord, highly favored ka, at nasa iyo na yung approval niya, is, mga kapatid, He gave you an intimate relationship with Him by making Himself known to you. Nagpapakilala siya sa iyo. Bakit ka makikinig? Pakinggan mo mabuti, mga kapatid. Our God is an unapproachable God. Our God, listen very carefully. Nanghihinayang ako, mga kapatid. Our God is an unapproachable light. You cannot touch Him. You cannot go near Him. You cannot fathom Him. You cannot understand Him. You cannot do anything to Him that will give you an advantage or leverage over Him. Yun ang Diyos natin. Wala kang magagawa sa Kanya. Hindi mo siya mauobserbahan. Hindi mo siya matutunton. Hindi mo siya maunawaan. Hindi mo siya malalapitan. He is an unapproachable God. Yun ang Diyos natin. But the wonder is, paano mo malalaman na nasa iyong favor? Pakinggan mo mabuti. Even though our God is like that, so high, so deep, so far, so awesome, but our God decided to make Himself known to you. Tandaan mo, hindi ikaw ang nakatuklas sa Diyos. Malabo yun. Hindi mangyayaring matuklasan mo siya. Kapatid, pakinggan mo mabuti. Hindi maaaring matuklasan mo kung sino ang Diyos. No! He decided to make Himself known to you. And that is His grace and mercy. Hindi kilala ni Jacob ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? He made Himself known to Jacob by letting Himself be experienced by Jacob. Sino nag-initiate? Ang Diyos, hindi si Jacob. Ang Diyos ang nagpakilala sa kanyang sarili kay Jacob. For God to decide to make Himself known to you and to offer you and to invite you to an intimate relationship with Him, ang tindi mo. Ang isang Diyos na hindi malalapitan, na nagdesisyong makipag-usap at makipagkilala sa iyo, at i-offer sa iyo na gusto mo ba ng relationship? Gawin niya sa iyo, kapatid, what an awesome favor ang nasa harapan mo. Pero anong ginagawa mo? Okay? Ang Diyos na hindi natin mapagmamalakihan ay nagdesisyon na ipakilala ang sarili niya sa atin
ginawang regalo ang sarili niya sa ating harapan. What an awesome opportunity we have. Ang tanong, anong ginagawa mo? Jacob must have known. Jacob must have known that. And he did not let go of that tremendous opportunity. Hindi niya pinabayang makalagpas ang ganong katinding opportunity, ganong katinding offer sa buhay niya. He seized the moment and cling to that once in a lifetime encounter with God. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagdesisyon ng Diyos na makipagrelasyon sa'yo, ino-operan ka niya ng relationship na magbibigay sa'yo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Anong ginagawa mo? Have you encountered that offer from God? Naranasan mo na ba yun? No wonder. No wonder. Kaya pupunta ka at hindi mo mararamdaman ng buo-buo anong ibig sabihin ng pananambahan, ng worship. And you will ignore Him continuously. Have you encountered that offer from God like Jacob? Are you consistently hearing but ignoring His words and His promises? You still do not understand. Hindi mo maunawaan. Walang damdamin. Hindi napipigang ang puso. Hindi tumitibok para sa Kanya. Why? You still do not understand what you are missing. Truth and Life Christian Church. Our God is revealing Himself, starting to reveal Himself to us more intensely, more personally, by letting us experience these blessings, impossible blessings na nangyayari sa atin. Be it in our church, be it in our families, be it in our personal lives, be it in our relationships. Kung nakikita natin, God is starting to reveal Himself to us more intensely and more personally. Let us not miss the opportunity of experiencing that revelation from God. Mga kapatid, it's time to really step up. Dagdagan kung ano ang kakaunti natin ibinibigay na buhay sa Diyos. We must experience God and His promises in our lives. Ito yung na-miss ng mga naunang henerasyon ng Israel. Okay? Sa mga susunod pag-aaralan natin. God is revealing Himself to them. God has revealed Himself to them. Pinakita niya kung sino siya. Biniyak niya ang lupa. Tinuyo niya ang dagat. Pinasamahan sila ng pillars of fire by night. Pinasamahan sila ng clouds by day. Pinakita niya kung sino siya. He gave them this tremendous opportunity
to reveal Himself to them. Pero anong ginawa nila? Anong ginawa nila? They refuse to have a personal relationship with Him. And that cost dearly their lives. Nangamatay sila lahat sa ilan. At hindi sila nakapasok doon sa pinangako ng Diyos sa kanila. Truth and Life Christian Church, you have the same promise. The promise is still standing for you today. For you to enter that rest na pinapangako ng Diyos. Ano yung rest? Kapayapaan ng puso, kagaanan ng isipan, kumpiyansa, approval ng Diyos. It is always up for grabs. Still standing, the promises of God. It is for us to cling to it and refuse to let go until we have the confirmation that God is really approving our lives. Okay? Truth and Life Christian Church, step up and be blessed. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila, salamat po. Salamat po. Patuloy ka na umusap sa amin. Ginagamit mo ang iyong salita upang patutuhanan sa amin ang iyong mga pangako na binitiwan. Ginagamit mo ang buhay ng mga patriarka. Sa ngayon, ang buhay ni Jacob para matutunan namin paano ka nagtatrabaho o nagtrabaho sa kanilang buhay. Sa kanyang buhay personally. Paano ka nagpakilala sa kanya? At paano kanya naranasan? At paano tumatag ang kanyang pananampalataya? Dahil sa pang-i-intervene, pakikialam mo sa kanyang buhay. Lord, here is your church, the Truth and Life Christian Church. Pakialaman mo kami. Hindi namin alam ang gagawin namin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. But Lord, here is your church. Intervene. Gumawa ka sa amin at hayaan mong maranasan ka namin, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyong desisyon na magpakilala sa amin at bigyan kami ng pagkakataong makadaupang palad ka ng isang malalim na relationship sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Lord, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa iyong lahat ng pasasalamat, tinataas namin sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen, amen, and amen.